Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Ang pag-ibig minsan dumarating sa pinaka hindi inaasahang oras. Minsan hinahanap mo ito sa lahat ng maling tao, sa lahat ng maling pagkakataon, hanggang sa isang araw, may isang taong darating na babago sa lahat ng paniniwala mo. Si Jessica Stein, isang babaeng seryoso at maingat, ay matagal nang naghahanap ng tamang pagmamahal. Pero sa dami ng pagkabigo, natutunan na niyang huwag umasa. Hanggang sa makilala niya si Helen Cooper, isang babaeng malaya, mapangakit at walang takot magmahal. Isang tadhana na hindi inaasahan. Isang damdaming mahirap ipaliwanag. Isang relasyon na magtuturo kay Jessica na minsan, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat kung lalaki o babae, kundi kung sino ang kayang magpuno sa kulang ng iyong puso. Ngunit sa bawat yakap may kasamang tanong. Sa bawat halik may takot na sumisilip. Dahil paano kung ang mundong ginagalawan nila ay hindi pa handang tanggapin ang kanilang kwento? Ito ang pagsisimula ng isang pag-ibig na mahirap ipaglaban, ngunit imposibleng kalimutan. Sa gitna ng makulay na lungsod ng Maynila, nakaupo si Jessica sa isang maliit na cafe malapit sa kanyang opisina. Nakaharap siya kay Marco, ang ikatlong date niya ngayong buwan. Nakaayos siya, nakangiti ng pilit, at paulit-ulit na iniisip kung bakit ba wala pa rin siyang nararamdaman. Alam mo Jessica, sabi ni Marco habang humihigop ng kape, feeling ko bagay tayo. Pareho tayong career-driven, pareho tayong seryoso sa buhay. Tumangulang si Jessica, ngunit sa loob-loob niya, ramdam na naman niya ang parehong bagay. Walang koneksyon, walang kilig, wala. Pagkatapos ng date, dumaan siya saglit sa apartment ng matalik niyang kaibigan na si Liza. Laging nandyan si Liza para makinig sa reklamo niya tungkol sa mga date. Kamusta na naman? May spark ba kay Marco? Tanong ni Liza habang inaabot ang isang baso ng red wine. Umiling si Jessica. Wala. Hindi ko maintindihan, Liz. Parang kahit anong pilit ko, hindi talaga kumakapit. Pag-uwi niya sa kanyang sariling apartment, ramdam na ramdam ni Jessica ang bigat. Hindi lang ito pagod sa trabaho, kundi pagod sa paulit-ulit na pagkabigong makahanap ng taong tunay na makakaintindi sa kanya. Habang nakahiga, binuklat niya ang lumang pahayagan na may seksyon para sa mga personal ads. Hindi niya talaga plano magbasa, pero natigilan siya sa isang kakaibang linya. Looking for something real. Someone who wants to try love without limits. Helen. Napakunot ang no ni Jessica. Hindi ito ordinaryong ad. Hindi ito galing sa isang lalaki. Ito ay galing sa isang babae. Sandaling nagdalawang isip si Jessica. Babae? Hindi ko pa ito nagagawa. Pero bakit parang may kakaibang hatak? Kinabukasan, habang nagkakape sa pantry ng opisina, nabanggit niya ito kay Arman, isa sa mga office mate niyang laging mahilig mangasar. Babae? Hoy Jess, baka face lang yan. O baka bored ka lang, biro ni Arman. Napairap si Jessica pero hindi siya nagpaliwanag. Dahil kahit siya mismo, hindi niya sigurado ang nararamdaman niya. Pagbalik sa kanyang mesa, napatingin siya muli sa sulat na isinulat niya kagabi. Sa huli, pinindot niya ang send. I'm Jessica. Maybe we could meet for coffee? Kinabukasan, dumating si Jessica sa isang maliit na art cafe sa Quezon City. Napili niya ito bilang neutral na lugar, hindi masyadong crowded, pero hindi rin sobrang tahimik. Maingat siyang pumili ng damit, simpleng blouse at slacks. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng date. First time kong makikipagkita sa babae, bulong niya sa sarili. Habang naghihintay, hawak-hawak niya ang cellphone, paulit-ulit na tinitingnan kung may mensahe.
Doon dumating si Helen Cooper na kasuot ng makulay na dress, may kumpiyansa sa bawat hakbang, at may ngiti na agad nagbigay ng kakaibang enerhiya sa buong cafe. "Jessica?" Bati ni Helen. May kasamang ngiti na parang kilala na niya agad ang taong kaharap. Nagulat si Jessica. Hindi niya akalaing ganito ka-vibrant ang itsura ng babaeng sumulat ng simpleng ad. "Yes. Hi, I'm Jessica," sagot niya. Medyo nahihiya, sabay tayo para makipagkamay. Umupo si Helen at umorder agad ng cappuccino. "Thanks for replying. Honestly, I didn't expect someone like you to answer my ad. Usually kasi mga lalaki lang ang nagme-message." Medyo namula si Jessica. "Actually, first time ko ring sumagot sa ganong ad. Hindi ko nga alam kung bakit ako na-curious." Ngumiti si Helen, nakatingin diretso sa kanya. "Curiosity isn't bad. Sometimes it leads us to things we never thought we'd discover about ourselves." Tahimik si Jessica sandali. Bakit parang ang dali niyang magsalita? Ako hirap na hirap aminin ang nararamdaman. Siya, parang sanay na sanay. Habang nag-uusap sila tungkol sa trabaho, paboritong libro, at mga lugar na gusto nilang puntahan, napansin ni Jessica na iba ang pakiramdam niya. Hindi ito kagaya ng mga nakaraang date niya kina Marco o kahit kanino pa. Sa bawat tawa ni Helen, may kumikiliti sa kanya. Sa bawat sulyap may kakaibang init na hindi niya maipaliwanag. Ngunit sa likod ng kilig, naroon din ang kaba. Ano kaya ang iisipin ng mga tao? Ano kaya ang sasabihin ni Liza o ng pamilya ko? "Jessica," putol ni Helen sa iniisip niya. "I like your energy. You're quiet but I can tell you're curious. That's a good start." At doon, sa unang pagkikita nilang dalawa, nagbukas ang pintuan para sa isang relasyon na parehong magpapasaya at magpapalito sa kanila. Isang linggo matapos ang kanilang unang pagkikita, muling nagkita sina Jessica at Helen. Sa pagkakataong ito, hindi cafe ang napili nilang lugar. Iminungkahi ni Helen ang isang maliit na art gallery sa Makati na may exhibit ng mga local painters. "Promise, mag-i-enjoy ka. Art has a way of opening our minds," sabi ni Helen sa text. Nang dumating si Jessica, naroon na si Helen nakasuot ng simpleng white dress. Pero dahil sa kanyang presensya, para siyang umiilaw sa gitna ng silid. "Hey, you made it!" Bati ni Helen, sabay abot ng ticket sa exhibit. Tahimik na naglakad si Jessica habang tinitingnan ang mga painting. May isa siyang tinigilan isang obra ng 2 taong nakayakap, pero hindi malinaw kung babae't lalaki o parehong babae. "Anong tingin mo?" tanong ni Helen. Parang mahirap intindihin," sagot ni Jessica, pilit na umiwas ng tingin. Ngumiti si Helen at lumapit ng bahagya. "Sometimes art isn't meant to be understood. It's meant to be felt." Nag-init ang pisngi ni Jessica. Hindi niya alam kung sa painting ba siya dapat tumingin o sa babaeng nasa tabi niya. Matapos ang exhibit, naglakad sila papunta sa isang tahimik na bar. Doon sila umorder ng red wine. "So, Jessica?" ani Helen habang naglalaro ang daliri sa baso. "What are you looking for?" "Sa love, I mean." Natigilan si Jessica. Hindi niya alam kung paano sasagutin. "Honestly, I don't know. I've been dating guys for so long but it never felt right." Tumingin si Helen diretso sa kanya. Seryosong seryoso. "And now, being here with me?" Sandaling katahimikan. Dinig nila ang mahinang tugtog ng jazz music, ang pag-usap ng ibang tao sa paligid. Pero para bang silang dalawa lang ang naroon. Now, bulong ni Jessica halos hindi makatingin. This feels different." Ngumiti si Helen, dahan-dahang inilapit ang kamay niya at hinawakan ang kamay ni Jessica sa ibabaw ng mesa
You don't need to figure it all out tonight. Just feel it. At sa unang pagkakataon, hindi na umatras si Jessica. Hinayaan niyang manatili ang kamay ni Helen sa kanya at doon niya naramdaman na baka nga ito na ang simula ng isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Lunes ng umaga, nasa opisina si Jessica, hawak ang kape habang nakatitig sa monitor. Hindi mawala sa isip niya ang huling gabi nila ni Helen, ang paghawak ng kamay, ang ngiti at ang kakaibang pakiramdam na tila hindi niya pa naramdaman dati. Hoy Jess! Sigaw ni Arman, ang office mate niyang mahilig mang-asar. Balita ko may kasama ka raw kahapon sa gallery. Date ba yon? Nagkatinginan ng iba pa nilang kasama, si Maya at Ruth. Parehong abala sa papeles pero nakikinig. Friend lang. Mabilis na tugon ni Jessica. Iniwas ang tingin. Ngumisi si Arman. Friend, ha? Bakit daw babae yung kasama mo? Hala, baka yan na talaga yung sagot sa mga failed mong dates with guys. Natawa si Maya pero may halong panguuyam. Nothing wrong with that, pero Jess, sure ka ba? Baka bored ka lang or curious? Napayo ko si Jessica. Hindi niya masagot. Dahil kahit siya mismo, hindi niya pa kayang pangalanan kung ano itong nararamdaman niya. Pag-uwi niya, dumaan siya sa apartment ni Liza, ang matalik niyang kaibigan. Nandun si Liza sa kusina, nagluluto ng pasta. Uy girl, kumusta ang weekend? Balita ko you went out with someone. Tanong ni Liza. Sabay tawa. Yeah, I went out with Helen. Si Helen, babae? Tumigil si Liza sa paghahalo. So wait, are you lesbian? Umiling agad si Jessica. No, it's not like that. I don't know, Liz, it's just, with her it feels different. Parang hindi ko iniisip kung lalaki o babae siya. Basta, siya. Tahimik si Liza saglit bago nagsalita. Jess, alam mo namang support kita, pero careful ha. Baka isipin ng iba face lang yan. Ayokong masaktan ka. Umupo si Jessica sa sofa. Hawak ang baso ng wine na inabot ni Liza. Face lang ba talaga? Bulong niya sa isip. Pero sa bawat alaala ng ngiti at kamay ni Helen, pakiramdam niya, hindi iyon basta curiosity lang. At sa kabila ng lahat ng tanong at panghuhusga, mas lalo niyang hinanap ang presensya ni Helen. Magaan ang ihip ng hangin ng araw na iyon. Sa kabila ng mga insecurities at gulong nararamdaman ni Jessica, natagpuan niyang muli ang sarili sa isang maliit na kafe kung saan sila nagkasundo ni Helen na magkita. Dalangin niya sana na hindi siya magmukhang sobrang kinakabahan. Pagpasok niya, agad niyang nakita si Helen, nakasuot ng simpleng puting blouse at jeans. Ngunit tila ba mas kumikinang pa kaysa sa sinag ng araw na tumatama sa salamin. Nakangiti ito at agad siyang kinawayan. Akala ko hindi ka na darating, biro ni Helen. Umupo si Jessica at agad napailing. Nahihiya lang. Hindi kasi ako sanay sa ganito. Tumawa si Helen, malambing at nakakahawa. Hindi mo kailangang magpanggap. Relax lang. Hindi ito job interview. Habang tumatagal ang usapan nila, unti-unting nabawasan ang kaba ni Jessica. Nakakatawa si Helen, madaldal pero marunong ding makinig. Ikinuwento nito ang kanyang trabaho bilang art teacher. Ang mga estudyanteng mahilig magpinta ng kakaibang bagay, pati na ang hilig niyang maglakad sa parke kapag mag-isa. Alam mo, Jessica, wika ni Helen habang iniikot ang tasa ng kape. Gusto kong makilala ka pa. Hindi lang yung nakikita ng iba, kundi yung totoong ikaw. Napayo ko si Jessica at doon niya lang napansin kung gaano kalakas ang tibok ng puso niya. Hindi niya inasahan na may taong makakapagpabukas sa kanya ng ganito. Bago sila naghiwalay ng gabing iyon,
Naglakad sila palabas ng kafe. Huminto si Helen. Tinitigan siya at dahan-dahang hinawakan ng kamay niya. Okay lang ba? Tanong ni Helen, mahina ang boses. Hindi nakasagot si Jessica, ngunit hindi rin niya binitawan ang kamay nito. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka totoo nga ang posibilidad ng isang bagong simula. Mula nang magkahawakan ng kamay sina Jessica at Helen sa labas ng kafe, hindi na nawala sa isip ni Jessica ang init na naramdaman niya. Para bang may kakaibang kuryenteng dumaloy sa kanya na hanggang pagtulog ay dala-dala niya. Pero gaya ng dati, hindi rin mawala ang kanyang mga pag-aalinlangan. Kinabukasan, habang naglalakad siya papasok sa opisina, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Tama ba to? Kaya ko ba talagang pasukin ang ganitong klaseng relasyon? Paano kung mali lang ang lahat? Sa kabilang banda, hindi rin mapigilan ni Helen ang maging masaya. Nang mag-text siya kay Jessica, "May exhibit ako ngayong weekend, sama ka?" Titingnan ko kung may oras ako. Napangiti si Helen kahit ramdam niya ang pag-uurong-sulong sa tono ni Jessica. Hindi siya sumuko. Dumating ang Sabado ng gabi at sa wakas nagpunta si Jessica sa exhibit. Doon niya nakita ang mundo ni Helen makukulay na painting. Malaya ang bawat stroke at may kakaibang kalaliman. Halos hindi makapagsalita si Jessica habang pinagmamasdan ang mga obra. Lahat ng yan, bulong ni Helen na nasa tabi niya. Ginawa ko noong pakiramdam ko walang nakakaintindi sa akin. Art lang ang naging paraan ko para magsabi ng totoo. Tumingin si Jessica sa kanya at para bang may salamin sa kanyang dibdib na biglang nabasag. Kasi ganun din ang nararamdaman niya, matagal na siyang hindi nagsasabi ng totoo, hindi nagpapakita ng totoong damdamin. Ang ganda, mahina niyang sabi, pero hindi lang sa paintings nakatuon ang tingin niya. Nagtama ang kanilang mga mata at para bang sa isang iglap, naglaho ang ingay sa paligid. Gusto sanang lapitan ni Helen pero umatras si Jessica. Pasensya ka na. Bulong ni Jessica, halatang nanginginig ang tinig. Hindi ko alam kung kaya ko to. Ngumiti si Helen, hindi pilit, kundi puno ng pag-unawa. Jessica, hindi kita pipilitin. Pero sana, wag mong pigilan ang sarili mong maging masaya. At sa gabing iyon, umuwi si Jessica na mas lalo pang gulong-gulo dahil alam niyang unti-unti na siyang nahuhulog. Lumipas ang ilang araw mula sa exhibit at tila hindi mapakali si Jessica. Kahit nasa opisina, abala siya sa papel at computer. Pero sa tuwing makakatanggap ng simpleng mensahe mula kay Helen, hindi niya mapigilan ang mapangiti. Pero hindi iyon nakaligtas sa mata ng kanyang matalik na kaibigan na si Carla, isang prangka at mapanuring tao na matagal nang kilala ang lahat ng kilos niya. Hoy Jess, sabay turo ni Carla sa cellphone niyang nangingilaw sa gilid ng mesa. Sino na namang nagpapakilig sa'yo? Hindi ka ganyan dati ah. Napakagatlabi si Jessica. Wala, kaibigan lang. Umismid si Carla. Kaibigan? O baka naman special friend? Biro nito. Pero halata sa tono ang pang-uusisa. Napalunok si Jessica. Hindi alam kung paano sasagutin. Bago pa siya makahanap ng dahilan, biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Martin, isang dating manliligaw ni Jessica na hanggang ngayon ay hindi tuluyang sumusuko. Hi Jess, free ka ba mamaya? Dinner tayo, treat ko. Ngumiti si Martin na parang sanay na. Bago pa makatanggi si Jessica, sumabat agad si Carla. Aba, may dinner na yan mamaya. Hindi ba, Jess? Sabay kindat, napatulala si Jessica. Alam niyang wala siyang lakas ng loob na magsabi ng totoo na may ibang taong bumabagabag sa puso niya ngayon. Kinagabihan, hindi niya sinipot si Martin.
Sa halip, naglakad siya sa park at doon nakipagkita kay Helen. Kanina pa ako nag-aalala. Akala ko hindi ka napupunta, wika ni Helen. Nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Huminga ng malalim si Jessica. Helen, nahihirapan ako. Ang dami kong tanong. Paano kung malaman ng lahat? Paano kung hindi nila matanggap? Hinawakan ni Helen ang kamay niya. Marahan. Hindi ko kayang sagutin lahat ng takot mo, Jess. Pero kaya kong sabihin hindi ka nag-iisa. Kung handa kang lumaban, lalaban din ako para sa'yo. At doon, sa ilalim ng mga poste ng ilaw sa parke, naramdaman ni Jessica ang isang bagay na matagal na niyang pinipigilan. Ang pagnanais na manatili sa tabi ni Helen kahit gaano pa kahirap ang daraanan nila. Sa mga sumunod na linggo, mas madalas nang nagkikita sina Jessica at Helen. Minsan pagkatapos ng trabaho, minsan sa weekend kung saan mas malaya silang magkasama. Habang tumatagal, unti-unting natutunaw ang mga pader na itinayo ni Jessica sa sarili. Isang gabi, nagyaya si Helen na manood ng Indie Film Festival. Hindi paboritong mundo ni Jessica ang mga ganitong palabas. Mas hilig niya ang simpleng romantic comedies. Pero para kay Helen, pumayag siya. Habang nanonood, hindi na iwasang mapatingin ni Jessica kay Helen. Nakangiti ito, seryosong pinagmamasdan ng pelikula. Bakit parang lahat ng bagay ay mas nagiging maganda kapag kasama siya? Tanong niya sa sarili. Uy! Bulong ni Helen nang mapansin ang titig niya. Baka mabutas ako sa kakatingin mo. Namula si Jessica at agad ibinaling ang tingin sa screen. Hindi Napatulala lang. Natawa si Helen malambing. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa kamay ni Jessica at nang tuluyang magtagpo ang kanilang mga daliri, hindi na ito binawi ni Jessica. Doon niya lang napagtanto na sa harap ng maraming tao, wala na siyang pakialam kung sino ang makakita. Pagkatapos ng palabas, naglakad sila sa mahabang kalsada pa uwi. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng kanilang mga hakbang ang naririnig. Salamat, Jess, sabi ni Helen. Para saan? Tanong niya. Para sa lahat. Para sa oras na binibigay mo. Para sa tapang na ipakita na baka pwede rin akong mahalin. Hindi nakasagot si Jessica agad. Pero sa sandaling iyon, tumigil siya, humarap kay Helen, at mahina siyang ngumiti. Hindi ko pa kayang sabihin ang lahat ng nararamdaman ko. Pero gusto kong subukan. At bago pa siya magdalawang isip, yumuko si Jessica at marahang hinalikan si Helen. Isang halik na puno ng kaba. Ngunit totoo. Paghiwalay nila, parehong nanginginig pero parehong nakangiti. Ngayon, bulong ni Helen, sigurado na akong may simula na tayo. Matapos ang unang halik na iyon, halos hindi makapaniwala si Jessica na nagawa niya iyon. Araw-araw mula noon ay tila mas magaan, mas makulay. Kapag nagkikita sila ni Helen, ramdam niyang unti-unti na siyang natututo kung paano maging totoo sa sarili. Ngunit hindi lahat ay masaya. Isang hapon nagkasabay silang kumain sa isang maliit na dinner. Simpleng lugar lang, pero masaya na sila basta magkasama. Habang nagtatawanan sila sa isang inside joke, hindi nila napansin ang dalawang mata na matalim na nakatingin mula sa kabilang mesa. Si Carla. Tahimik itong nagmasid habang magkahawak ang kamay ng dalawa sa ilalim ng mesa. Hindi iyon nakaligtas sa kanyang mapanuring mata. Kinabukasan sa opisina, agad siyang nilapitan si Jessica. Jess, malamig na wika ni Carla. Sabihin mo nga, ano ba talaga ang meron sa inyo ni Helen? Halos mabitawan ni Jessica ang hawak na folder. Wala, kaibigan lang, mabilis niyang sagot. Umirap si Carla. Kaibigan lang?
Jess, kilala kita. Hindi ako bulag. Nakita ko kayo kagabi. At alam mo bang hindi lahat ng tao maiintindihan yan? Nanlamig si Jessica. Alam niyang tama si Carla. Hindi pa siya handa. Hindi pa niya kayang harapin ang mga tanong, ang paghusga. Pero sa kabilang banda, ramdam niya rin na hindi na niya kayang itago ang nararamdaman kay Helen. Kinagabihan, nagkita sila ni Helen sa parke. Tahimik lang siya buong oras. Halatang may dinadala. May problema ba? Tanong ni Helen. Marahang hinawakan ang braso niya. Tumingin si Jessica. Punong-puno ng pag-aalala ang mga mata. Helen, baka malaman ng iba. Baka masaktan tayo. Ngumiti si Helen, bagamat may bakas ng lungkot. Jess, hindi ko sinasabing magiging madali. Pero hindi ba mas masakit kung itatago natin ang totoo? Kung hindi tayo lalaban para sa nararamdaman natin? Natahimik si Jessica. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nasa pagitan siya ng dalawang mundo, ang mundong ligtas pero puno ng kasinungalingan at ang mundong totoo pero puno ng panganib. At doon nagsimula ang unang bitak sa bago nilang simula. Lumipas ang ilang araw at ramdam ni Jessica na lumalayo siya kay Helen. Hindi dahil hindi na niya ito gusto, kundi dahil sa bigat ng mga iniisip niya. Kapag magkasama sila, mahigpit ang kapit ng puso niya sa damdaming totoo. Pero kapag mag-isa siya, bumabalik ang boses ni Carla. Hindi lahat may intindihan yan. Baka masaktan ka lang. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kwarto, nakatanggap siya ng tawag mula kay Carla. Jess, hindi ko na alam kung ano bang iniisip mo. Bungad nito. Pero kaibigan mo ako. Ayokong mapahamak ka. Carla, hindi ito tungkol sa'yo. Buhay ko to, sagot niya, nanginginig ang tinig. Buhay mo nga. Pero alam mo bang kapag lumabas yan, hindi lang ikaw ang huhusgahan. Pamilya mo, trabaho mo, baka pati si Helen madamay. Natigilan si Jessica. Hindi niya inisip iyon na baka si Helen ang masaktan dahil sa kanya. Kinabukasan, nagkita sila ni Helen sa paborito nilang kafe. Tahimik lang siya at hindi nakatiis si Helen. Jessica, bakit parang lumalayo ka? Tanong nito, halatang ramdam ang bigat. Pinilit ngumiti ni Jessica. Helen, natatakot ako. Natatakot akong malaman ng iba. Natatakot akong mawalan ng lahat. Hinawakan ni Helen ang kanyang mga kamay sa mesa. Mahigpit pero maingat. Hindi ako manghihingi ng imposible. Ang gusto ko lang ay yung totoo. Huwag mo akong itulak palayo dahil lang sa takot. Nanginig si Jessica at napaluha. Hindi ko alam kung kaya ko, Helen. Hindi ko alam kung kaya kong ipaglaban ka. Nagtagal ang katahimikan. Sa huli, huminga ng malalim si Helen at bumitiw sa kanyang kamay. Jess, hindi ko hinihingi na maging handa ka agad. Pero sana wag mong kalimutan. May tao dito na handang sumalo sa'yo. Kung hahayaan mo lang. At sa gabing iyon umalis si Jessica na mas lalo pang naguguluhan. Torn sa pagitan ng takot niyang mahusgahan at ng pag-ibig na unti-unti. Nang nagiging mas totoo kaysa sa lahat. Hindi pa man natatapos ang problema ni Jessica kay Carla, may panibago na namang bigat na dumating. Si Martin ang matagal nang nanliligaw sa kanya nagsimulang maging mapilit muli. Isang tanghali sa opisina dumating ito dala ang lunch. Jess, para sa'yo, sabay abot ng take-out. Alam kong busy ka, kaya naisip ko baka wala ka pang kain. Ngumiti si Jessica ng tipid. Salamat, Martin. Pero hindi mo na sana pinapagod ang sarili mo. Umupo ito sa tabi niya, halatang hindi aalis hanggat hindi siya kinakausap. Alam mo, Jess, napapansin ko lately parang may iba ka na. Hindi ka na katulad ng dati. May problema ba? Bago pa makasagot si Jessica, dumating si Carla, dala ang ilang papeles.
Matalim ang tingin nito sa kanya na parang sinasabing, kung hindi mo sasabihin ako ang gagawa ng paraan. Napalunok si Jessica halatang naiipit. Wala akong problema. Mabilis niyang sagot. Busy lang talaga. Ngumiti si Martin pero bakas ang pagdududa. Kung may problema ka, andito lang ako. Lagi. Kinagabihan, nakipagkita si Jessica kay Helen para mag-unwind. Pumunta sila sa isang tahimik na bar, kung saan mas malaya silang mag-usap. Kanina sa office, nagsimula si Jessica halatang kinakabahan. Si Martin, lagi siyang andiyan. At si Carla, parang hindi na ako tinatantanan. Pakiramdam ko hinihintay nilang madulas ako. Tumingin si Helen sa kanya seryoso. Jess, hindi mo kayang itago habang buhay. Lalo na kung may mga taong mapilit sa paligid. Tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang mas mahalaga? Ang tingin ng iba o ang totoong nararamdaman mo? Tahimik si Jessica, hindi makasagot agad. Ramdam niyang dahan-dahan na siyang natutulak sa isang desisyon na hindi niya alam kung kaya niyang panindigan. At sa sulok ng bar na yon, habang nag-uusap sila, may isang lalaking umiinom na tila pamilyar ang tingin kay Helen at hindi nakaligtas sa kanya ang paraan ng pagkakahawak nila ni Jessica sa isa't isa. Isang bagong panganib ang nagbabadya. Makalipas ang ilang araw mula sa gabing nagkita sila sa bar, nagsimulang maramdaman ni Jessica ang mga mapanuring tingin sa opisina. Kapag dumarating siya, may mga bulungan na agad na tumitigil kapag siya'y lumalapit. Isang umaga, lumapit si Carla, nakahalukip-kip at malamig ang tono. Jess, may naririnig na akong kung ano-anong chismis. May nakakita raw sa inyo ni Helen sa bar. Magkahawak pa daw kayo ng kamay. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jessica. Chismis lang yon, sagot niya pilit na kalmado. Umiling si Carla. Hindi na to simpleng chismis. Kung hindi mo ayusin, baka ikaw ang masunog sa huli. Sa kabilang banda, si Martin naman ay mas naging mapanuri. Nangyayaya ito ng madalas, pero napapansin niyang laging may dahilan si Jessica para tumanggi. Hanggang isang hapon, diretso na itong nagtanong, "May iba ka na ba, Jess?" Seryosong tanong ni Martin. Hindi nakasagot si Jessica agad. Napayuko siya at umiling. "Martin, huwag na tayong magpatuloy. Hindi ko kayang lokohin ka." Masakit ang tingin ni Martin. Kung ayaw mo na, sabihin mo. Pero sana hindi dahil sa mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag. Sa gabing iyon, halos hindi makatulog si Jessica. Ang mga salitang hindi mo kayang ipaliwanag ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Totoo, hindi niya pa kayang ipahayag ang totoo kahit kay Helen, kahit sa sarili niya. Nang magkita sila ni Helen kinabukasan, agad nitong napansin ang lungkot sa kanyang mga mata. "Jess, ano na naman ang iniisip mo?" Tanong ni Helen, banayad ang tinig. Napaluha si Jessica. "Helen, natatakot ako. Parang unti-unti nang nakikita ng lahat. Paano kung hindi ko kayanin kapag tuluyan na tayong hinusgahan?" Hinaplos ni Helen ang kanyang pisngi at mahina siyang ngumiti. "Kung hahayaan mong takot ang mamuno sa'yo, wala tayong mararating. Pero kung hahayaan mong damdamin ang mamuno, baka masaktan tayo, oo. Pero baka mas maging totoo ang lahat." At doon, sa unang pagkakataon, niyakap ni Jessica si Helen ng mahigpit, parang takot siyang mawala ito anumang oras. Isang Lunes ng umaga, abala si Jessica sa pag-aayos ng mga report nang biglang maramdaman niyang tila lahat ng mata sa opisina ay nakatutok sa kanya. May bulungan, may mga ngisi at may mga nag-aabang ng reaksyon niya. Paglapit ni Carla, dala ang ilang papel,
Marahan nitong inilapag iyon sa mesa ni Jessica. Jess, pasensya na pero siguro mas mabuting ikaw na ang magsabi. Hindi habang buhay matatago ang lahat. Nanlamig si Jessica. Anong pinagsasabi mo? Tumikhim si Carla at tumingin sa mga kasamahan nilang nakikinig. May mga litrato na kumakalat. Ikaw at si Helen, magkahawak kamay, magkasama sa bar. Halos mabitawan ni Jessica ang hawak na ballpen. Sa sandaling yun dumating si Martin. Hawak ang kanyang cellphone, halatang galit. Jess, totoo ba to? Sabay pakita ng litrato siya at si Helen, malinaw na malinaw, magkahawak ng kamay habang nakaupo sa mesa. Parang gumuho ang mundo ni Jessica. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Naghihintay ng paliwanag. Jess, malamig ang boses ni Martin. Lahat ng tanong ko dati, ngayon ko na lang nakuha ang sagot. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit to? Hindi makatingin si Jessica. Hindi niya alam kung anong uunahin ang kahihiyan, ang galit ni Martin, o ang takot na baka si Helen ang masaktan dahil dito. Pag-uwi niya, agad siyang nagtungo kay Helen. Halata sa mukha niya ang lungkot at bigat ng dinadala. Jessica, bungad ni Helen, nakakunot ang no. May kumakalat na litrato natin. Nalaman ko lang kanina, pero hindi ako natatakot. Ang tanong, ikaw ba? Umiyak si Jessica at napaupo. Helen, hindi ko alam kung kakayanin ko to. Ang daming galit, ang daming huhusga. Paano kung mawala ka rin dahil sa takot na to? Lumapit si Helen, hinawakan ang kanyang kamay at pinisil ito ng mahigpit. Hindi ako mawawala, Jess. Pero ikaw ang dapat magdesisyon kung lalaban tayo. Kung pipiliin mo ako at ang sarili mo. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Jessica na wala na siyang mapagtaguan. Oras na para pumili. Lumipas ang ilang araw matapos kumalat ang mga litrato. Sa opisina, hindi pa rin natatapos ang bulungan. May mga matang nakasunod sa bawat galaw ni Jessica. May mga ngising puno ng panghuhusga. Hindi man niya ipinapakita. Ramdam niyang dahan-dahang dinudurog ng takot at kahihiyan ng loob niya. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi siya dumiretso sa unit. Sa halip umakyat siya sa rooftop kung saan madalas silang nagkikita ni Helen. Doon, nakita niya itong nakatayo, nakatingala sa mga bituin, para bang humihingi ng lakas mula sa kalangitan. Dahan-dahan siyang lumapit. Mabigat ang dibdib, nanginginig ang mga kamay. Helen, mahina niyang tawag. Lumingon ang babae at isang pilit ng ngiti ang iginawad sa kanya. Hindi mo kailangang magpaliwanag, Jess, naiintindihan ko. Alam kong mahirap. Umiling si Jessica at sa wakas ay lumapit pa. Hindi ko na kayang magtago. Oo, natatakot ako na mawalan ng trabaho, ng respeto ng mga tao, ng lahat ng nakasanayan ko. Pero higit akong natatakot na mawala ka. Napatigil si Helen. Kita sa mga mata nitong hindi. Inaasahan ang marinig iyon mula kay Jessica. Nagpatuloy siya, halos pabulong, habang ang mga luha ay unti-unting bumabagsak sa kanyang pisngi. Pipiliin kita, Helen. Kahit anong sabihin nila, kahit anong mangyari. Kasi ikaw ang tahanan ko at hindi ko hahayaang mawala pa iyon. Sandaling nanahimik si Helen bago niya mahigpit na hinawakan ang kamay ng babae at hinila ito sa kanyang dibdib. Marin ang yakap, puno ng pangunawa at pagmamahal. Hindi mo alam, bulong niya, kung gaano ko hinintay marinig yan mula sa'yo. At sa gabing iyon, sa gitna ng lahat ng takot at panghuhusga ng mundo, natagpuan nila ang tapang na kailangan nila ang tapang na pumili sa isa't isa. Kinabukasan,
Akala ni Jessica ay mas magaan na ang pakiramdam niya matapos ipaglaban si Helen. Pero pagdating niya sa opisina, agad siyang sinalubong ng mabigat na katahimikan. Lahat ng matay nakatutok sa kanya at ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bulong na ayaw maglaho. Hindi niya pinansin. Pinilit niyang tumayo ng diretso, hawak ang folder ng mga report at dumiretso sa mesa niya. Ngunit bago pa siya makaupo, biglang bumungad si Martin galit, mapula ang mukha, at tila handa siyang pumutok anumang oras. Jessica, malamig ang tono nito, ngunit nanginginig sa bigat ng emosyon. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong maintindihan. Pinahiya mo lang ako sa harap ng lahat. Nanatiling nakayuko si Jessica. Gusto niyang sumagot pero paano? Paano niya ipapaliwanag ang isang damdaming ni siya? Mismo'y matagal na niyang itinanggi. Nagpatuloy si Martin, ngayon ay mas malakas na. Akala ko tayo ang magtatapos. Akala ko ako ang pinipili mo. Pero ngayon, niloloko mo ba ako lahat ng panahong to? Tumigil ang buong opisina. Wala ni isa ang kumikilos. Lahat ay nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Martin. Sa wakas nakapagsalita si Jessica. Mahina ngunit malinaw. Hindi ko kailanman ginusto na saktan ka, Martin. Hindi ito tungkol sa panloloko. Hindi ito tungkol sa'yo. Tungkol ito sa kung sino ako at kung sino ang mahal ko. Mas lalo pang namula si Martin. Siya, si Helen? Yun ba ang pipiliin mo kaysa sa lahat ng pinagsamahan natin? Hindi na tumugon si Jessica. Tumalikod siya. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng katawan. At sa mga matang nakamasid sa kanila, hindi niya naisip kung ano ang iisipin ng lahat. Ang iniisip niya lang, paano niya haharapin ang susunod na laban? Ang laban na alam niyang hindi matatapos sa opisina lang, kundi pati sa sariling pamilya. At habang umuuwi siya ng gabing iyon, isang tanong ang paulit-ulit na kumakagat sa puso niya. Handa ba talaga siyang isugal ang lahat para sa pag-ibig nila ni Helen? Isang linggo ng hapon, nagdesisyon si Jessica na umuwi sa bahay ng kanyang ina. Ilang araw na siyang binabagabag ng balitang kumalat at alam niyang hindi magtatagal. Makarating din ito sa pamilya niya. Ayaw niyang marinig ng ina mula sa ibang tao, gusto niyang siya mismo ang magsabi. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong na siya ng malamig na tingin ni Aling Teresa, ang kanyang ina. Hindi tulad ng dati na puno ng yakap at halik, ngayon ay parang may lamat na kaagad ang hangin sa pagitan nila. Jessica, wika ng kanyang ina, mababa ang boses. Totoo ba to? May mga nagsabi sa akin. May mga litrato raw. Ikaw at isang babae. Nanlamig si Jessica. Kahit ilang beses niyang inensayo ang sasabihin, ngayon ay tila nawalan siya ng boses. Nagsimula siya nanginginig, oo, totoo. Mahal ko siya. Si Helen. Napapikit si Aling Teresa at napailing. Parang pinipigilan ang sariling luha. Anak, hindi ito ang buhay na pinangarap ko para sa'yo. Gusto ko ng pamilya para sa'yo, ng asawa, ng mga anak, hindi ng kahihiyan na ganyan. Ramdam ni Jessica ang kirot sa dibdib. Ma, hindi kahihiyan ang magmahal. Hindi ko pinili kung sino ang mamahalin ko. Basta dumating siya at alam ko siya ang tama. Ngunit tumalikod ang kanyang ina. Hawak ang dibdib na para bang binigatan ng mundo. Hindi ko alam kung matatanggap ko to, Jessica. Hindi ko alam kung kaya ko. Umiyak na lamang si Jessica. Hindi alam kung lalapit ba siya o lalayo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mas mabigat ang laban sa sariling pamilya kaysa sa mga tao sa labas. Nang gabi ring iyon, tumawag siya kay Helen. Humahagulhol pa rin ang boses niya. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Paano kung hindi nila ako matanggap? Paano kung ikaw at ako maging dahilan ng pagkasira ng pamilya ko?
Sa kabilang linya marahan ngunit matatag ang tinig ni Helen. Jess, hindi natin hawak ang puso ng ibang tao. Ang kaya lang nating gawin ay mahalin ang isa't isa ng buo. At kung hindi pa sila handa, darating din ang araw na makikita nila kung gaano katotoo ang meron tayo. Sa gitna ng sakit, doon lang muling kumapit si Jessica hindi sa pag-asa ng ina, kundi sa pangakong yakap ni Helen. 2 araw matapos ang pag-uwi ni Jessica sa kanilang bahay, hindi pa rin siya mapalagay. Tahimik ang ina niya, walang tawag, walang mensahe. Para bang hindi na siya umiiral sa mundo nito. Habang nakaupo siya sa sofa, tulala at walang gana, dumating si Helen dala ang 2 tasang kape. Umupo ito sa tabi niya at marahang hinaplos ang kanyang likod. Hindi ka na halos kumakain, wika ni Helen, puno ng pag-aalala. Jess, hindi mo kailangang mag-isa sa laban na to. Nag-angat ng tingin si Jessica, namumugto ang mga mata. Helen, hindi mo alam kung gaano kasakit na maramdaman na para bang wala ka ng anak sa paningin ng nanay mo. Natatakot ako na baka hindi na siya tumingin sa akin ng gaya ng dati. Tahimik lang na tumingin si Helen, bago marahan ngunit matatag na nagsalita. Kung ayaw mong magsalita, ako ang gagawa ng paraan. Ako ang lalapit sa kanya. Nagulat si Jessica, agad na umiling. Hindi, Helen. Mas lalo ka lang niyang kamumuhian. Ayokong ikaw ang sisihin. Ngunit ngumiti si Helen may tapang sa likod ng mga mata. Jessica, kung hindi ko ipaglalaban ang pagmamahal ko, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hayaan mong ako ang magsabi. Hindi bilang kalaban niya, kundi bilang taong nagmamahal sa anak niya. Kinabukasan, hindi na nakapigil si Helen. Mag-isa siyang nagpunta sa bahay ng ina ni Jessica. Bit-bit ang kaba sa dibdib, kumatok siya sa pinto. Nang bumukas yun, bumulaga ang malamig na tingin ni Aling Teresa. Ikaw si Helen, malamig na sabi nito. Parang may bigat ang bawat salita. Anong ginagawa mo rito? Huminga ng malalim si Helen, saka nagbigay galang. Ate Teresa, alam kong galit ka sa akin. Pero hindi ako nandito para makipagtalo. Nandito ako kasi mahal ko si Jessica. At hindi ko siya iiwan, kahit anong sabihin ng mundo. Nanatiling nakatayo ang ina ni Jessica, tahimik, hindi makapagsalita. Ngunit sa kanyang mga mata, may bahid ng pagkagulat hindi dahil sa galit, kundi sa tapang ng babaeng nasa harap niya. At sa unang pagkakataon, isang paderang unti-unting nabasag kahit hindi pa tuluyang bumagsak. Tahimik na nakaupo si Helen sa sala, habang kaharap ang nanay ni Jessica. Mabigat ang hangin, parang bawat segundo ay may nakabiting bagyo na handang bumagsak anumang oras. Sa wakas nagsalita si Aling Teresa. Malamig pero nanginginig ang tinig. Hindi mo ba alam kung anong ginagawa mo sa anak ko? Pinago mo siya, pinaikot mo ang isip niya. Bata pa lang siya. Pangarap ko na para sa kanya ang isang masayang pamilya may asawa, may mga anak, may kinabukasan na hindi siya huhusgahan ng lipunan. Pero ikaw ang dahilan kung bakit nasisira lahat ng yon. Napakagatlabi si Helen. Ramdam niya ang bawat salitang parang kutsilyo sa dibdib, pero pinili niyang manatiling matatag. Hindi ko binago si Jessica. Hindi ko siya pinilit. Ang totoo, natutunan ko ring mahalin siya dahil pinili niya akong mahalin. Umiling si Aling Teresa. Kita ang galit at sakit sa mga mata. Pag-ibig? Tawag mo dyan? Baka kalandian lang. Alam ko ang ganitong klase ng relasyon hindi nagtatagal, hindi tinatanggap ng mundo. At sa huli, si Jessica ang masasaktan. Ayokong makita siyang umiiyak dahil sa'yo. Huminga ng malalim si Helen. Pinipigilang umiyak pero matatag ang boses.
Kung sasaktan ko man siya, ako ang unang aalis. Pero Teresa, kung nakita mo lang kung paano siya ngumiti kapag kasama ako, kung gaano siya naging malaya, kung gaano siya natutong maging totoo sa sarili, baka maintindihan mo. Nanatiling tahimik si Aling Teresa, mahigpit ang pagkakakapit sa rosaryo sa kanyang kamay. Kita ang pag-aalangan, ang digmaan sa loob niya. Galit siya pero sa ilalim ng galit na yon, may kababaka nga totoo ang sinasabi ni Helen. Matapos ang ilang sandali, tumalikod siya. Umalis ka na. Hindi ko pa kayang tanggapin to. Hindi pa ngayon. Tumayo si Helen. Mabigat ang dibdib pero hindi bumitaw sa respeto. Umalis ako pero hindi ako susuko. Dahil mahal ko si Jessica at hihintayin kong dumating ang araw na makikita mo rin iyon. Paglabas ni Helen, doon lang napaupo si Aling Teresa, tuluyan ng bumigay ang luha. Sa unang pagkakataon, hindi na siya sigurado kung ang galit ba niya ang tama o baka nga ang pagmamahal ng dalawang babae ang mas tunay. Tahimik ang gabi. Nakaupo si Jessica sa kanyang kwarto. Hawak ang kahon ng mga alaala nila ni Helen. Ramdam niya ang bigat sa dibdib, pero may kapirasong kapayapaan. Biglang nagring ang telepono. Saglit siyang natigilan bago sagutin. Hello? Mahina niyang bate. Sa kabilang linya, maririnig ang pamilyar na tinig ni Helen. Hi. Nagtagal ang katahimikan. Parang parehong nahihirapang magsalita. Ang tagal na rin mula nung huli tayong nagkita. Bulong ni Jessica. Oo, sagot ni Helen. May halong lambing at lungkot. Pero gusto lang kitang marinig. Kumusta ka na? Okay naman? Pinilit ngumiti ni Jessica kahit may luha. Natututo na akong maging totoo sa sarili. Pero hindi madali. Huminga ng malalim si Helen bago muling nagsalita. Kahit anong mangyari, importante sa akin na naging bahagi ako ng buhay mo. Tinuruan mo akong magmahal ng totoo. Salamat. Nang marinig iyon, tuluyan nang bumagsak ang luha ni Jessica. Salamat din. Dahil sa'yo, natutunan kong pakinggan ang puso ko. Kahit masakit, nag-usap sila ng maayos at malinaw na mahalaga pa rin sila sa isa't isa kahit hindi na sila romantically together. Minsan may mga taong dumarating sa buhay natin para turuan tayo at hindi laging tungkol sa happy ever after kundi sa pagkilala sa sarili at sa tunay na damdamin.